Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nanghas pang magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Yung nasa katedral at nasa hall, gayon din po ang ating bati at sa mga sumusubaybay sa atin sa social media. November 3, kung tayo nasa Pilipinas ay dama natin yung Todos los Santos, bukod sa traffic, bukod sa siksikan, pero nagagawa pa rin pumunta ng mga tao, mga kababayan natin sa mga libingan upang magpasalamat, magdasal sa mga taong pumanaw na mahal natin sa buhay. Ngayong linggong ito ay nasa ika-31 linggo na tayo ng karaniwang taon. Ang ating napakinggan ay tungkol sa mahalagang utos. Dito sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi dito yung sa bandang huli, "Dinggin mo, Israel." At sabi po sa introduction, pangunahin sa pananampalatayang Hudyo ang pagdarasal ng Shema, Israel. Makinig ka, o Israel. Ito po ay kung sa tradisyon ng mga Hudyo, itong Shema Israel ay sinasabing dapat dasalin, sabihin tuwing umaga paggising at bago matulog at saan man lugar pupunta. At sinasabi pa sa banal na kasulatan sa lumang tipan na ito ay dapat ilagay sa kanilang ulo, sa kanilang lakas, ng buong lakas, kung kaya't ang mga traditional na Hudyo pa, mga kapatid, kung kayo'y makikita nyo rin sa social media, meron silang nakatali dito sa ulo, na meron maliit na box, at doon sa box na yon ay nakasulat doon yung Shema Israel. Salitang Hebreo o Arameo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yung sinabi doon, iisang Panginoon, ang Diyos ang Panginoon.
Sabi ito ay nilalagay sa mga hamba ng pintuan. Kahit ang bawat bahay ng mga Hudyo, yung mga traditional Hudyo, pagpasok mo sa kanilang tahanan, sa bandang kanan ng kanilang pintuan, ay merong maliit na box. Iba-ibang hugis. Ang tawag doon ay mezuzah. At sa box na yon ay nakalagay yung Shema Israel. Ibig sabihin na dapat ipaalala sa kanila na yung utos ng Diyos ay dapat nilang isa-isip, isa-puso at buong lakas. Kaya itong Shema Israel ay napakahalaga para sa kanilang buhay. At ito'y inulit ni Jesus doon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Nung sabihin niya doon sa eskriba, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. So ano yung unang utos na binibigay sa atin? Ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat ng bagay? Hindi. Ang unang utos ay makinig ka. Listen, Israel. Sapagkat hindi mo masusunod ang utos ng Diyos kung hindi ka muna nakikinig. Katulad na halimbawa ng utos ng magulang o pinag-utusan ka ng asawa mo. Kung hindi ka nakikinig, hindi mo malalaman ang iniuutos sa iyo. Babalikan na iba ang dala mo. At away ang magiging resulta. So malinaw yung makinig ka, Israel. Makinig ka, Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Buksan mo ang iyong tainga. Ibigin mo, sa sinabi daw, iisa lamang ang Panginoong Diyos at wala nang iba pa. Sapagkat maraming Diyosan ang sinusundan natin. Kung ano yung number one na nasa ating isipan lagi, ano yung lagi nang hinahanap sa natin sa buhay, yun ang ating parang pinapanginoon at Diyos. Pero pinaalaala dito sa pagbasa, iisa lamang ang Diyos, iisa lamang dapat nating Panginoonin. Di ba sa kabiruan natin sa mga Pilipino, pag yung gusto mong medyo asarin yung nag-uutos sa iyo, opo, kamahalan. Di ba? Hinutusan ka ng asawa mo, pagbalik mo, magdala ka nito, magdala ka noon, at tapos huwag kang malilimutang dalhin mo ito, opo, kamahalan. Pakinggan mo, Israel. Sapagkat, paano tayo makikinig kung sabay tayo nagsasalita? Kaya sa salitang Ingles, listen. Spell, listen. I-rumble natin ang letters. Silent. Spell silent. Same letters, di ba? In order to be able to listen attentively, you must be sa ating pagsamba tuwing linggo, minsan nakakagulian natin na pag yung maraming space, yung nananatiling tahimik, parang dapat may nangyayari, di ba? Pag yung maraming space sa ating pagdiriwang na nananahimik si Father, titingnan siya, tagal naman ni Father, hindi pa nagsasalita. And we need space of silence, mga kapatid, sa ating worship. Hindi pwede yung kanta ng kanta, salita ng salita. Bigyan natin ng pagkakataon sa ating pagsamba in our Sunday worship, space for silence. Para mapakinggan natin yung ano ba yung mensahe ng Diyos sa iyo ngayon. Kahit yung mga nagbabasa ang lectors dito ay maingat na maingat sa pagbabasa para hindi magkamali at maging katawa-tawa. Katulad ng unang pagbasa mula sa aklat ng
Deuteronomio. Pag nabulol ka, Deuterodemonyo yata to. Kaya talagang, di ba, Deuteronomio. Kailangan maingat sapagkat minsan lang tuwing linggo lang tayo bumabalik sa bahanan ng Diyos para makinig sa Panginoon. Sapagkat buong linggo tayo nagsasalita at humihingi ng kung ano-anong bagay sa Panginoon. Araw ng Diyos, ito'y araw ng Diyos, hindi mo to araw. Sa araw ng linggo, hindi tao ang sentro ng pagdiriwang. Hindi si Father, ang Diyos. Nakita niyo natin na tuwing linggo tayo nagpuprosesyon, very solemn ang pasok ng mga sakristan natin. Ang nangunguna ay ang ano? Krus. Anong paalaala noon? Hindi yung po paarte, hindi po, may simbolo po yun. Ipinaalala sa ating lahat na naririto na ang ating pinagdadaanan bilang Katolikong Kristiyano ay daan ng krus. Di ba sinabi niyang malinaw, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kalimutan ng sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pag inalis natin ang krus sa ating buhay, sa ating pagdiriwang, magprotestante na lang kayong lahat. Mag-born again na lang kayo sapagkat doon mayroong gospel of prosperity. Payayamanin kayo. Ang iniwang mensahe ni Kristo ay iisa lang. Kung gusto mo maging disipulo ko at tagasunod, di ba nakaraang linggo, sabi niya, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Yung mayamang yung binata, umuwing malungkot, sabi sa Ebanghelyo, sapagkat siya'y napakayaman. Umakyat tayo dito, kami pala. Anong simbolo ng pag-akyat dito? Sa bundok ng Kalbaryo. At doon sa bundok ng Kalbaryo, si Jesus ay ipinako sa krus. Sino ang sentro ng misa? Si Kristo na nagsakripisyo ng kanyang buhay. Ang misa ay sakripisyo ng buhay ni Jesus sa Ama upang tayo iligtas sa ating kasalanan. Pero pilit sa ating pagdiriwang minsan, ipinipilit na ginigit lagi natin yung ating sarili. Ang sentro ng misa, mga kapatid, ay hindi ang tao. This is a God-centered worship. Kailangan nating buksan ang ating mga itenga para pakinggan ano ba yung mensahe sa akin ng Diyos ngayong araw na ito. Isa lang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano sabi dito sa bandang dulo ni Jesus doon sa eskriba? Malapit ka na mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Kumbaga, dumaan tayo kanina dyan sa doors to heaven, di ba? Para sabihin, nasa pintuan ka na ng langit. Pero wala pa sa loob. Alam niya ang utos ng Diyos. Kaya sinabi sa kanya, malapit ka sa kaharian ng Diyos. Dahil alam mo, pero hanggang pintuan ka lang. Ang iyong kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, sa kanyang mga utos, ay hanggang pintuan lang. Para makapasok ka, anong dapat mong gawin? Isa katuparan, yung utos. Yung mahalin ng Diyos, ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At paano? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino yung kapwa mo? Kung kasama mo yung asawa mo, sabi mo, ikaw ang aking kapwa. Hello? Pag hindi mo asawa yung katabi mo, wag ah. Sila ang unang kapwa. The first neighbor, paggising mo sa umaga, yun ang sinasabi siya ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa.
si Mrs., si Mister, na nandito sa Abu Dhabi at o nasa ibang bansa, siya ang iyong unang kapwa. Father, inaaway ako. Ibigin mo ang iyong kaaway. Walang lusot no? Walang lusot. So yung pakikinig ay napakahalaga sapagkat marami tayong pinakikinggan. Lalong-lalo na ngayon na nasa age tayo ng mga artificial intelligence. Lahat tayo, I'm sure, lahat dito merong cellphone o mobile kung tawagin. Sino sa inyo ang walang mobile? Taas ang kamay. Altar servers, is there anyone among you without mobile? Hello? Altar servers? Anybody without mobile? Lahat tayo meron. Ikaw, Father, meron ka bang mobile? Meron din. Subukan natin kaya isang araw na isang tabi. Lalong-lalo na kung kumakain tayo sabay-sabay na mag-anak. Iwan muna. May pinadala akong message sa mga kakilala ko sa KPAD Noong 1980, ang pamilya, pag bago kumain, nagdarasal ngayon, 2024, bago kumain, cellphone ng hawak, lahat sila. May iba, may earphone pa. Hello? Napakahalaga mga kapatid, yung makinig sa isa't isa. Siguro ito yung iuwi nating mensahe ng Panginoon. Of course, una, makinig sa salita ng Diyos, buksan ng Biblia, magdasal. Nasubukan nyo ba yung pupunta ka sa simbahan, luluhod ka, o sa bahay mo, luluhod ka, wala kang sasabihin, wala kang hihingin. Sasabihin mo lang, Lord, I'm here to listen to you. Anong gusto mong gawin ko? For all you know, may sasabihin siya sa iyo. I don't know what it is. May sakit ka na malubha, wala ka may pagpagamot. Sit down and listen what the Lord is telling you. I don't know what He will tell you, but He will speak to you. Pag sinabi mo, Lord, speak, for your servant is listening. But again, I said, para tayo ay makapakinig ng taimtim mula sa Panginoon, kailangan nating manahimik. Sa inyong pamilya, mga misis, mga mister, subukan nyo sa isang araw, hindi kayo magbubukas ng bibig si misis. Wala kang sasabihin sa mister mo. Ngingitian mo lang siya. Kaya mo? Kaya mo? Kaya pala, hindi mo kaya. Subukan natin. It will produce.